Praise the Lord. Praise God. Thank you, Lord. Welcome po natin si Ate Pagamat. Nakakadalo lang po siya rito. Pero welcome pa po ulit kay Sheila. Welcome pa ulit sa mga kapatid natin na matagal natin hindi nakakasama. No? Tawag ito. Talagang minsan inaalaw ng Panginoon ng mga bagay-bagay sa buhay natin, no? Para ipagpatuloy ang mga bagay na sinulan ng Diyos sa ating buhay. At salamat din po kay Brother Garong na nakabisita ngayon sa atin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa mga kapatid na dumalo, nagbigay ng oras para po sa ating pong Panginoon. Bago po magsimula, binabati ko po kayo ng mas maaga. Merry Christmas. Yeah. Dahil pumasok na yung Berman, kaya yung mga ninong at nina, mga dana, mag-ipuli-pula ng pera. Dahil nakikilala lang yung ninong at nina tuwing araw ng Pasko, pagkatapos ng Pasko, babay na ninong. So binabati ko po bawat isa ng Merry Christmas, ng advance Merry Christmas, sapagkat ang Pilipinas po, ang pinakamahabang nagsiselebrate ng Christmas. Pagdating ng Ber, sa amin lang, August 31 pa lang, napapatugtog ng mga Christmas song. August 31 pa lang. No? So, kumbaga, in the spirit of Christmas, nawa ay manamnam po natin sa umaga po ito. Okay. Buksan po natin, kung wala kayong Bible, o tumingin na lang po kayo sa ating PowerPoint para sundan po ninyo ang ating mga babasahin at dito po natin iikot yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasilin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ng aking pamato at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Purihin mo ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Panginoon. Sa bagang ito, bibigyan ko po ng title yung ating pag-uusapan na ito, yung tinatawag natin Restoring the Wounded Soul. Nandyan ba kayo? Amen. Bagamat sa inyong mga mukha nakangiti, o baka panaag sa inyo na walang problema, pero ako po'y naniniwala bawat isa ay nakaranas na nasugatan ng kanilang mga puso. Amen. Amen. Pag sinabing soul, ang tao po kasi nabubuo sa tatlo: katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang tunay na tao, hindi po ito. Ang tunay na tao ay yung nasa loob mo. Ito yung tinatawag natin kaluluwa. Ang Coca-Cola, binubuo yun ng tatlo. Ano po yung Coca-Cola? May takip, may bote, tapos may laman. Pero ano ang tunay na Coca-Cola? Yung nasa loob. Yung tasa, itatapon. Yung bote, hindi napasagi, ibigay o kung saan man. Pero ang kailangan mo, yung tunay na Coca-Cola, yung nasa loob. Nandiyan ba kayo? Amen. Ang tunay na tao, yung nasa loob mo, yung kaluluwa, yun ang tunay na tao. Bakit? Kasi ang katawan ay babalik kung saan ito nanggaling. Alam niyo po kung saan nanggaling yung katawan? Alamok. Doon sa babalik. Kaya yung iba, sinusunod yung kanilang yung kanilang katawan, sinasaboy sa hangin. Kasi binabalik nila eh. O kaya naman, kapag namatay na, yung tao, nakikita nyo, unti-unti naagnas. No? Parang nagiging kalikabok. Kasi doon nga siya galing. Yung espiritu, sabi ng Bible, babalik ito sa Diyos. Kung saan ito nagmula. So ito yung espiritu na babalik sa Diyos. Ang Bible, walang sinabi kung saan pupunta yung kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, dito nakarating lahat. Nandito yung tinatawag natin memory bank. Diyan lahat. Yung pasaya, malungkot, masakit, no? Kung ano man yan, nandyan po yan.
sa tinatawag nating kaluluwa, yung tinatawag nating memory bank. Kaya meron binabanggit ng Bible, sabi ng mga ngaral, ang katawan ay babalik sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Diyos. Walang binanggit doon kung nasaan yung espiritu, dahil ang espiritu ang gagawa ng desisyon kung saan siya pupunta. Either na pupunta ng langit o pupunta ng infierno. Depends. Hindi binanggit ng Bible kung saan ito pupunta, dahil nasa kanya ang decision making. Nakukuha po. Ngayon, paano nasusugatan yung ating kaluluwa, yung ating soul? Paano? Dahil dyan yan nakarating eh. Mula nung pagkabata ka, hanggang sa ngayon, nakarating yan. Sasabihin ko po sa bawat isa, di ba, kahit matanda na tayo, naalala pa natin, tayo bata pa. Naalala niyo pa ba? No? Nung kayo bata pa, naalala niyo pa ba yung mga nangyari sa inyo nung bata pa kayo, grade 1, grade 2, grade 3? Naalala niyo pa yun? No? Ibig sabihin, nakarating yun sa inyong kaisipan. At lahat na nakarating doon, no? Akala ka, ano siya, kasama yun sa memory na yun. Ngayon, doon sa mga bagay na yun, doon po nakatago yung sugat. Na bagamat tayo nakangiti, bagamat normal ang tingin sa atin, pero di natin alam, punong-puno ng sugat ang ating mga puso. Nandyan ba kayo? Amen. Nakaka-relate po ba kayo? Yes. Meron ba mga sugat ang puso rito? Meron. Meron. No. Dumudugo pa rin hanggang ngayon. Pa rin. No. Baka yung mga broken hearted dyan. No? O baka naman hanggang ngayon, hindi ka man makapatawad. Hanggang ngayon, puno-puno ka pa rin ng sama ng loob. No? Meron ka pa rin ginanakit. Kaya yung attitude na meron tayo, hindi tayo makatawag nito, makapagsalimuha dahil doon sa past na nangyari sa atin. Ngayon, paano? How your soul is broken? Paano siya nasusugatan? Paano siya nasisira, nawawasak? Paano? Sa pamagitan ng mga taong malapit sa iyo. O kaya naman yung mga taong may authority sa iyo. O yung mga taong nasa paligid mo. Sila yung unang-unang nakakapanakit sa iyo. Nandiyan ba tayo? Amen. Amen. So, focus lang po ninyo ang inyong kaisipan. I pray in Jesus' name, mag-minister po ang Holy Spirit sa atin para ma-heal yung wounds natin in the past. Yes. Amen. Amen. Bakit minsan ang mga Kristiyano nagiging ineffective? Bakit? Kristiyano na sila, and yet, para bagang yung buhay, parang buhay niya hindi Kristiyano. Kasi may attitude siya na kung saan hindi niya alam, in the past yun na nangyayari na hindi niya ma-overcome. Kaya kung minsan yung Kristiyano nagiging ineffective siya because of this attitude. Amen. Kasi nangyari yun in the past. Kaya may mga taong hindi agad nagtitiwala kasi merong sugat sa kanya in the past na nagbigay ng sugat sa kanya, dumugo ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa dahil doon sa karanasan na iyon. Kaya may mga tao na hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagtitiwala sa kanilang kapwa gawa noon. Nakukuha po? Amen. Okay. So, itong mga taong ito, ang nag-cause ng sugat sa iyo na hindi mo namamalayan. Hanggang sa iyong paglaki, pit mo ito. Kaya may mga attitude tayo na kung minsan, no, ito yung nagiging dahilan. Hindi tayo palaimik. Lagi tayong nakakulong sa bahay. Lagi tayong tawag ito. Yung iba, mahilig magpabibo. Yung iba, mahiyain. It depends sa sugat na nasa iyong puso. Ngayon, sabi niya, people with relational authority, yung mga taong malalapit sa iyo, yung mga taong authority sa iyo, ibig sabihin, nakakangat sa iyo, yung boss mo, no? O kaya teacher mo, gano'n. Paliwanag natin yan ng maya-maya. So sabi dito, una yung ating mga parents. Sabi ko nga, ang pamilya, ang pinaka-vulnerable na dapat tayo, sabi ko nga, salamat kay Lord dahil napunagin tayo, unti-unti natin natututunan mula sa salita ng Diyos kung paano magpalaki ng bata. Kung paano dapat gawin. Pero dahil nga wala tayong mga karanasan sa buhay, no? Kaya yung mga anak natin,
imbis na mapaano natin, bakit sila lumalayo at nagre-rebelde? Nandyan ba kayo? Amen. Sabi dito sa Colossus 3:21, mga magulang, pina-address ni Apostol Pablo ito sa mga magulang. Tayo po yun. Huwag ninyong pagagalitin ng labis ang inyong mga anak. Baka ano daw po, masiraan sila ng loob. Kaya marami mga kabataan ngayon, ang buhay nila kay sira-sira. Whatever will be. No? Kumbaga, bahala na si Batman. No? Bahala na kung mangyari sa bukas. Dahil nga yung kanilang kaisipan, Christian na. Bakit? Kasi napupuno na sila ng galit. Kaya yung bata, hindi mo na siya mapapanatili sa loob ng tahanan dahil torture yun sa loob ng kanyang tahanan. Mas nag-i-enjoy siya doon sa labas rather doon sa loob ng tahanan. Bakit? Kasi dito pagdating sa bahay, ako, ratatatatatat, parang arbalay. No? Kaya yung bata na torture, kaya ginagawa ng ibang mga bata, lumalabas sila dahil doon sila nakakakuha na tinatawag na atensyon. Doon sila nakakakuha na nakakaintindi sa kanila. Kaya sabi dito, baka masiraan sila ng loob. Na dapat tayo mismo mga magulang ang dapat na magbigay sa kanila ng tamang gabay para marating nila yung dapat nilang marating sa buhay. Pero minsan tayo mga magulang, no, ang sumisira ng kanilang kinabukasan. Alam niyo po ba, ako ay biktima rin ng ganyang klase kaisipan. Bakit? Kasi ako po ay lumaki doon sa kanta ni Freddy Aguilar. Kung alam niyo po yung kanta ni Freddy Aguilar, yung Estudyante Blues. Alam niyo po ba yung Estudyante Blues? Yung ibang mga bata, hindi nila alam din eh. Yung panahon namin ni na Brother Garo, no? Mga Estudyante Blues. No? Ano ba yung kanta nun? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Di ba? Laging ganun eh. Pagising sa umaga, sermon ng almusal. Di ba? Bakit? Kasi tutulog ako, anong oras nagigising ako, anong oras na, okay! Anak na! Dito lang ako, rin ka lang ng mano, bakit ang nangika, ngayon matutulog ka pa rin. Ang memory pa sa tingin mo, karakal. Ganun po ba? No? Kaya, dahil sa ganung pangyayari, nato-torture po yung aking kaisipan dahil ako yung panganay, no? Kaya nangyari, no? Kumbaga, nabarkada sa maling barkada. Kaya natuto tayong mag-drugs, natuto tayong magbisyo, pumarkada sa mga maling gawain. Naging tamad sa pag-aaral, hindi halos makatapos sa pag-aaral dahil diskaril na yung aking kaisipan. Dahil napuno na ng galit, ng hihinakit at pagre-rebelde ang aking kaisipan. Dahil lagi na lamang ako. Dahil lagi ako pinapagalitan ng aking mga magulang. Na hanggang na dumating ng aking paglaki, bit-bit ko yun. Bit-bit ko po yun. Ang hirap po makipag-communicate. Dahil ako po ay lumaking mahiyain. Hindi ako makaharap sa inyo ng harap-harapan, laging nakatungo. Kaya, may mga pangyayari na iyon pala ang nagiging cause kung bakit tayo nasusugatan yung ating damdamin. Ano po? Take note. Balansehin po natin. Balansehin natin. Hindi porke naman pinagalitan ka ng magulang mo, magre-rebelde ka na. Huwag naman po. Baka napakinggan mo rin yung mga sinasabi niya, baka naman yung sinasabi niya ay makakabuti sa'yo, kaya ka pinapagalitan. Amen? Pero kapag pinapagalitan ka, na kung saan mga bagay na hindi maganda, doon ka pinapagalitan, normal yun na masaktan ka.
No? Kasi nga, may mga bagay sa buhay na tawag nito, na ginagawa mo na yung dapat, pero pinapagalitan ka pa rin, kaya ka nasasaktan. Amen po ba yun? Yes. So, may tatlong uri ng abuse. Ano yung tatlong uri? Ang tinatawag na physical abuse, mental abuse, and ano pa? Abuse. Sa loob ng pamilya, nangyayari po yan. Pag sinabing physical abuse, yung palo, suntok, tadyak. Ako po, lumaki sa palo. Lumaki sa palo. Kaya lang yung palo, ibang klase. Bakit? Kahit saan. No? Ibaba ko na lang sa'yo yung kahoy. Ibaba ko sa'yo yung mga bagay-bagay. No? Kaya lumaki ako na nagre-rebelde. Kasi nga yung physical abuse, sabi ko nga, pwedeng mawala. No? Dito po tayo, dito tayo. Dito tayo. Yan. Dito tayo. Pwedeng mawala yung sugat sa physical, pero hindi nawawala yung sugat emotional. Amen po ba yun? Sabi na yung mental abuse. Yung mental abuse, torture po yun. Ewan ko lang, na-experience mo yun. Nung ako'y maliit, nag-aaral, dahil mahina ang aking ulo, lagi akong sinasabihan ng tatay ko, ang katagang ito, bobo, tanga, ang hina ng ulo mo. Tapos, ang masakit pa nun, ginagano yung choke sa ulo ko. Kaya nagka-trauma ako eh. Nagka-trauma. Kinukwento ko po ng mga personal kong karanasan na to para po masabi ko sa inyo, yung karanasan na yun ay naging sugat ng aking damdamin. Kaya minsan dumarating sa punto sa buhay ko na tawag dito, alam ko na yung sagot, natatakot pa rin ako, baka mali. Na-experience niyo po ba yun? Kapag kayo nag-aaral, na kung minsan tinatanong kayo ng teacher nyo, no? At tapos pagtanong ng teacher ninyo, alam mo na yung sagot, pero natatakot ka, baka mali, o kaya naman mapahiya ka. Na-experience niyo ba yung ganon? Ako, yun ang isang bagay na na-experience ko, kaya hindi ako masyadong nagpa-participate sa loob ng school dahil nga yung trauma na meron ako na bobo, tanga, ang hina ng ulo mo. Mga ganun po yung mga salita na siyang nagiging torture ng aking kaisipan. Kaya ako po ay lumaking dungo. Alam niyo yung dungo? Alam niyo yung dungo? Ha? Yung dungo parang, lagi ako nakaganyan. Hindi ako makaharap sa tao. Lagi ako nakukulong sa bahay. Hindi ako nakakapagsalimuha sa tao. Dahil nga, dahil pinoprotektahan ko na lagi ako nasasaktan. Yung mental health. At ano? Yung emotional abuse. Lahat ng binabanggit ng masasakit na salita, tumatarang yun sa kaloob-looban ng iyong puso. Kaya tayo ay nagre-rebelde. Kaya tayo nagkakaroon ng galit, hinanakit, at hindi pagpapatawad sa ating puso dahil napakasakit ng ginawa ng mga taong nanakit sa atin. Nandyan ba kayo? Amen. So, iyan ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan. No? Yung mga una, ang nag-cause niyan, yung mga magulang sa atin, na kung minsan hindi makontrol yung kanilang mga bibig para makapagsalita lamang sila ng mga bagay-bagay sa ating pong mga buhay. May mga salita pa nga yan, bakit ka pa nabuhay sa ibabaw ng mundong ito? Sakit ka lang ng ulo. May mga magulang na sila, gumapang ka sana sa ahas. Pagdusahan mo lahat ng ginawa mo. Mga salita ng sumpa na nilalabas ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Pangalawa, other people. Pag sinabing other people, yung po yung binabanggit natin minsan, yung boss mo, minsan yung teacher mo, minsan yung pastor mo, minsan yung leader mo, o yung mga taong mas angat sa'yo. Sila yung mga taong minsan nagkakos din ito ng sakit, dagdag sugat ng ating pong mga damdamin.
Sabi po sa Efeso 6 verse 9, mga amo, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin. Huwag silang pagbabantaan. Ibig sabihin, pag sinabing pagbabantaan, meron na kuyang halong kumbaga, may galit na yan eh. Hindi naman siya magsasalita ng pagbabanta nang wala ng galit yan eh. Makukuha po, no? Na mga masasakit na salita. Huwag ninyong kalilimutan na kayo pa rin alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay sa kanyang pagtingin sa inyo. So kumbaga, pinapakita ng mga bagay na to, ng mga taong itong angat sa atin na nagkukos ng sugat sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng emotional damage. Emotional, kumbaga, nabasa yung ating kaloob-looban. Meron akong mga personal na experiences sa ibang mga tao at nakita ko yun. Pero mo, sabi ng teacher, sa kanyang estudyante, dahil nag-aaral sa Christian school, sabi ng teacher sa kanyang estudyante, anak ka pa man din ng pasto. Ganyan ang ugali mo. Ang bobo mo. Kaya yung bata, no? Nag-struggle. Hindi makakupap, ayaw na mag-aral. Yung bata. At nakita ko itong batang ito, lumaki ng rebelde. Natutong mag-drugs. Nag-asawa ng mas maaga. Maaaring maliit lang yun, na parang salitang pagpapaalala, pero hindi pala natin alam yung mga sugat na binitawan, yung mga salitang binitawan natin ay nag-cause ng damage sa kanyang kaluluwa. Nag-cause ng damage. Meron pa nga akong naalala ko yung teacher ko. Dahil mahirap kami, no? Mahirap kami at wala naman kami pampalit ng pambili ng mga uniforms. Yung aking uniform during that time, batang kaisipan. Tawag dugyot. Kumbaga, dugyot ang tawag eh. Kasi nga, hindi na ako nagpapalit ng uniform dahil wala naman kami pambili ng uniform. Marumi. Pinapahiya ako sa harapan. No? Kaya alam nyo, sabi ko nga, salamat kay Lord. 5 taon kong, imbis na 4 years kong kukunin yung high school, 5 taon. At salamat kay Lord. Kahit pa paano, nakapasa naman ako. 75 ka lang. Hindi ako makakatagat kasi gawa nga ng torture sa kaisipan. So anyway, yung mga binabanggit ko, alam ko may kanya-kanya kayong karanasan. Alam ko may mga umiikot na yan sa inyong kaisipan na pinapasok na ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na naranasan ninyo in the past, na kung saan ka nasaktan, na kung saan ka nasugatan. May mga taong iniwanan ng asawa, may mga taong iniwanan ng pamilya, may mga taong iniwanan ng magulang. No? Iba-iba tayo ng karanasan na naging cause ng sugat sa ating pong mga puso. Kaya tayo, hanggang sa paglaki natin, no, yung ating pagkatao, no, ay may mga bagay na minsan nagiging cause yun ng ating sugat in the past. Ano po sabi ng Biblia? Proverbs 18 verse 21. New Living Translation ito po babasahin. Ang sabi na, the tongue can bring ano po? Death and life. The tongue can bring, magdadala ng kamatayan at buhay. So sa mga tweet, meron po yung kapangyarihan. Ang bawat salita na binibitawan natin, saan man natin ito gagamitin. Either na bibitawan mo yan ng kamatayan o bibitawan mo yan ng buhay. Either na bibitawan mo yan with blessing o bibitawan mo yan with curse. Amen. Nasa dila ko.
Kaya sabi dyan, a tongue has no bone, but it's strong enough to hurt someone. Choose the words carefully. Salamat sa Panginoon. May mga taong binibigay sa akin ng Diyos na kung saan para maging mentor ko at para magamit ang mga katagang ito. Kaya isa pag nagsasalita tayo, in my personal, pinipili ko yung salita. Nabibitawan ko doon sa tao bago ko bitawan. Kasi alam ko, kapag binitawan ko, alam ko, masasaktan siya. Kaya pinipili ko yung mga salita na mas magaan para maintindihan niya na hindi naman siya nasasaktan. Sabi nung isang dati kasama sa church, sabi niya, kasi very sarcastic siya magsalita, diretso kung diretso, masaktan kung masaktan. Sabi niya, sabihin mo yan ng harsh. Ano ba ang Tagalog ng harsh? Sabihin mo man yan ng anong Tagalog ng harsh? Vince, Tagalog ng harsh. Marahas. Sabihin mo man yan ng marahas. Sabihin mo man yan ng malumanay. Parehas pa rin nakaka-open yan. Sa isang pagkat tama. Pero, sabi mo ng Book of Proverbs, may paghilom ang salitang banayad. Nakuha ko na hindi na balanse. At least kahit pa paano, bagamat nakaka-open, mas less yung open. Malay mo makaganda pa. Kesa lang sa marahas mong sinabi yung salita. Nakuha ko, kami mga pagkakataon, kapag wala ka nang mapili ibang salita, wag mo nang banggitin para huwag siyang masaktan. Dahil yung mga tao na yan, na kumisan, dahil kilala mo yung kanilang personalidad, maingat mong sinasabi mga bagay-bagay para hindi siya masaktan. At darating ang araw, makasakali, maintindihan niya yung mga bagay na iyong sasabihin. Amen po. Amen. At sabi dyan, yun daw po mga binibitawan natin salita, nakakasugat ng damdamin. It bring curse, it bring blessing, it bring death, o it bring life. Kaya dapat patuloy natin turuan ang ating sarili na kontrolin ang ating pong mga dila. Ngayon, paano mo makokontrol ito? Sa lang tayo sandali, bago tayo pumunta rito. Paano makokontrol ito? Napansin niyo po ba, noong panahon ng New Testament, sa Book of Acts, bakit nung nagkaroon ng baptism in the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues, ang ginamit na salita doon ay para bagang dilang apoy. Nakuha niyo? Dilang apoy na nagsasalita ng iba't ibang wika, ginagamit ng bibig. Bakit? Kasi nga, hinuhugasan ng Panginoon lahat ng bagay na nandito, kaya ka nagtatangs, no? Kaya ka nag-speaking in other tongues. Bakit? Bakit? Kasi nga, ang Holy Spirit lamang ang control nito. Nakuha? Kaya isa sa bunga ng banal na Espiritu, marami yun. Pero kukuha tayo ng isa. Ano yung isa na yun? Pagpipigil sa sarili. Kasama yung dila. Nakuha? So para makontrol mo, always acknowledge the Holy Spirit para kahit paano, bago mo bitawan, sabi nga nila, think before you speak. Kahit paano, nakikita natin yung puso, hindi nag-damage. Amen. Sabi dito, balik tayo. No? Mahalaga po yun. Oh God. Mahalaga yung banal na espiritu to control. No? Tayo bilang mananampalataya, hanggat maaari, we release blessing rather than curse. Tayo mga mananampalataya, we release healing. Amen. Amen. Kaya mahalaga po ang bawat bitaw ng ating mga salita. Sabi dito, the tongue can bring death or life. Those who love to talk.
Dahil sa sobrang kumbaga, lagi mo ito sinasabi. No? Sabi niya, those who love to do will reap the consequence. Kaya kung ano yung lagi mong sinasabi, sabi dyan, will reap the consequence. Ibig sabihin, aanihin mo lahat ng sinasabi mo. Nakuha mo, will reap the consequence. Kung yan man ay mabuti, will reap the consequence. Pero kung yan man ay masama, will reap the consequence. Nakuha niyo po? Amen. Ngayon, yung iba di naniniwala sa sumpa. Pero ang Bible, may mga binanggit na yung sumpa ay totoo. Tingnan po rin ito. Naniniwala po ba kayo sa tinatawag na the law of gravity? Pag sinabing law of gravity, ito po yung ano man ang hinagis mo, babalik. Naniniwala ka ba ito? Yes. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Ano man ang ihagis mo sa taas, whether you like it or not, babalik. And that is law of gravity. Ngayon, ano man ang binitawan mo, whether you like it or not, babalik. Amen. True. Nagtalibigan mo. Yes. Kaya lagi po nating bantayan yung ating mga bibig. No? Kaya kapag hindi porke sinabi mo yan, no? Kaya nga sabi ko nga lagi, kapag may mga negatibong salita, it never be happen and it shall not come to pass. Hindi mangyayari ang mga sumpang binitawan sa akin. No weapons formed against me shall prosper. Hindi ko tinatanggap. No? Sinisira ko ng mga sumpa ng mga bagay na negatibong binibitawan nila against me. I am redeemed by the blood of Jesus. I am saved. I am delivered. I am. Na kung saan ako'y anak ng Diyos, pinalaya, dinilis, at ginawang hindi. Kaya hindi ko tinatanggap. Ngayon, nakuha po ninyo. So dapat, bilang mga mananampalataya, unti-unti na natin pag-aralan ng mga bagay na hindi pala natin alam, yung mga binibitawan pala natin na tapos ng sugat. Kaya pala yung iba mga kapatid, in faith, nagiging ganon sila. Kaya pala yung kapatid natin, in faith, hindi sila pala salita. Kaya pala yung ibang klase natin, kapatid natin, in faith, no? Parang ang tingin natin sa kanila, suplado-suplada. Merong pas kung bakit naging ganun yung kanilang attitude. So ako po'y naniniwala again, meron nang lumalaro ngayon sa inyong kaisipan, no? Na gusto ko para tayo magta-travel, magto-throwback tayo sa mga panahon na tayo kung saan tayo na madalas sinasakta, madalas na mga sinasabi. May mga tumuthrowback na ito sa ating kaisipan. I pray in Jesus' name, makita natin yon sa ating kaisipan. Itong mga sugat na ito, kung bakit ako nagkakaganito, because of this pain in the past. Sabi dito, ito yung mga sugat na natabunan na ng panahon, pero hanggang ngayon, tumatagas pa rin ang dugo. Amen. Hindi ka makawala dahil dun sa past. Hindi ka makawala. Kaya hanggang ngayon, yung puso mo, sugaban ka. Kaya hanggang ngayon, mapili ka pa rin. Hanggang ngayon, suplado ka pa rin, suplada ka pa rin. Hanggang ngayon, seryoso ka pa rin. Hanggang ngayon, dahil yan po ay sugat in the past na natabunan ng mahabang panahon. Kaya yung attitude na meron tayo, bunga yan ang in the past. Nakuha po? Amen. How? Paano? Paano ma-restore yung buong kaluluwa natin? Yung sugatan natin puso. Paano? Sabi dito, Matthew 11:28, ang ating pong teksto na ating ginamit. Paano daw po tayo gagaling sa ating mga sugat ng nakaraan, sugat ng ating puso, sugat ng ating kaluluwa?
Una, anong number 1? Lumapit kayo sa akin. Amen. Walang ibang walang ibang bubuo ng iyong pagkatao, kundi ang Panginoon lamang. Amen. Dahil ang Panginoon ang may likha sa iyo. Amen. Amen. Siya ang gumawa sa iyo. Mula sa kanyang mga kamay, hinulmahan ka bilang tao. At mula sa iyong ilong, binugahan ka sa iyong ilong at nagkaroon ka ng buhay. Kaya ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa iyong pagkatao. Amen. Ang sabi po ng isang libro na si alimutan ko na yung author, Rick Warren, sabi niya, yung relo, kapag nasira yung relo, saan mo dadali? Dadali mo ba sa paggawaan ng cellphone? Hindi. Gagawin mo ba sa vulcanizing? Hindi. Sa computer shop? Hindi. Saan mo siya dadali? Pagawaan ng relo. Kung papansinin nyo, yung pagawaan, may mga maliliit na piyesa na kinakalitan ng ganito, lente, no? Tinitingnan ko ano yung mga diferensya, ginagamitan dahil sila ang nakakaalam kung ano ang diferensya nung relo. Dahil expert sila doon sa klase ng gawain niyaon. Amen. Ganon din ang tao, kapag tayo ay nagkakaroon ng diferensya, tumakbo tayo sa Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng diferensya sa ating pong mga buhay. Amen. Na, isa na pupuno tayo ng galit, sinasabi natin, Lord, tagalin mo yung galit na to. Minsan napupuno tayo ng mga hinanakit sa buhay, Lord, tanggalin mong hinanakit na ito. Dahil merong identified objects sa loob na hindi nakakapag-function ng normal. Merong identified object. Kasi nasabi Lord, tanggalin mo. Dahil siya lang po ang makakapagtanggal niyan. Siya lang po ang makakapag-alis niyan. Amen. Siya lang po ang makakapagpagaling Amen. ng emotional pain na meron po tayo. Yes. He is our doctor, our great physician. Biro mo, yung tao, no, na kanyang nilika, hinulmahan yung tao sa kanyang kamay ang alabok. Ngayon, saan po kinuha yung babae? Saan? Sa tadyang? Bakit hindi siya doon kumuha doon sa lupa? Bakit tadyang? Bakit po? Kasi, sabi ko nga, our God is a God of healing. Our God is a God na kung saan physicians. Kinuha niya yun. At lumitaw ang babae. So siya lamang ang nakakaalam ng bagay na sira. At tatanggalin ng Diyos yung sira at papalitan ito ng bagay. Amen ba yun? Amen. Para mabuo uli ang iyong pagkatao. Bumalik sa normal. Amen. Amen. Marcos 5, 25, 27, and 34. Sabi po dito sa kwentong ito, itong kwentong ito yung sakit. Ang babae na may sakit na dinudugo for 12 years. 12 years. Sabi dito, kasama din dito ang isang babae na 12 taon lang dinudugo. 12 years. 26. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuli sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, ano daw po nangyari? Lalo pang lumala. Lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Kung ikaw o tayo ang ganda sa kondisyon na yan, anong pakiramdam mo? Ano kaya magiging feeling natin sa kabila ng lahat? Yung pera ko, yung kayamanan ko, tumingin ako sa lahat ng doktor,
Pero wala pa rin nangyari at ang sabi po ng Biblia, lalo pang lumala ang iyong sakit. Sabi ko nga, nakita natin sa kwentong ito at marami pang kwento sa Biblia na hindi pera ang nagpapasaya sa tao. Hindi porket may pera ka ang solusyon. Ano? Hindi porket may pera ka, kala mo yun ang solusyon sa meron ka. Ito may pera na eh, pero wala pa rin solusyon. Nakuha nyo? Yes. No? Amen. Kahit gaano mo pala karami ang pera mo, pero hindi kaya paglingin. Nakuha nyo? Hindi porket gaano karami ang pera mo, kaya ka lang paglingin. Subukan nyo eh, kayo nga. Ewan ko lang kung naranasan nyo na ito, yung na-broken hearted ka. No? Yung experience mo na broken hearted ka, kahit gano'ng kasarap ang pagkain, hindi pakain. Tama? Hindi ka makakain kahit ano pang mga labag, ano pang piling mo, wala. Hindi ka magpapasaya yung pera. Amen? Kaya makikita natin, kahit dito, sa sitwasyon niya nito, kahit gaano sa kakarami yung pera niya, hindi siya naisadpa sa kanyang karamdaman. Pagkos yung kanyang pera, no, nung naubos na siya, sabi niya, lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman. Ano yung feeling? Ang feeling, nagkaroon na siya ng depression. Wala na. Hopeless. Tama. Hopeless. Wala nang pag-asa. Ubus na. Ito pa yung masakit. No? Sa kanilang kapanahunan, sa kanilang tradisyon, kapag ang isang babae dinudugo, hinihiwalay yun sa karamihan. At ang sino mang makahawak mo sa kanya, ituturing siyang marumi. At hindi siya kalalabasin, ikukulong siya. Ganon po yung feeling. Ngayon, kung ikaw yung marumi, meron silang mga sinusod na sila ay tinuturing na marumi. Kaya itong babae nito, namuhay siyang mag-isa. Anong sakit na meron sa kanya? Those who, punong-puno ng lungkot, rejection, may mahal niya sa buhay, hindi siya malapitan. Anong damage na meron sa kanya? Kaya, sino mo nakapagpagaling sa kanya? Pera ba? Kaibigan ba? Doktor ba? Hindi. Sino nakapagpagaling sa kanya? Tingnan natin. Verse 27. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? Amen. Amen. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Na kung saan nung kanyang kapanahonan, nabalitaan natin si Jesus na to ay nagpapagaling. Na si Jesus na to nagpapalaya. Na si Jesus na ito ay pinapalaya lahat ng sinasalihan ng demonyo. Itong Jesus na ito nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. No? Itong Jesus na to, nabalitaan niya yun. Kaya, kung tayo man ay nandoon sa isang sitwasyon na puno-puno ng sugat ang ating mga puso, na para pag lost hope na tayo, wala tayong ibang tatakbuhan, kundi ang Panginoong Jesus lamang, sapagkat siya ang nakakaintindi ng anumang pyesa na nasisira sa iyo. Amen. Amen. Amen? Amen. Siya lamang. Kaya nga sabi ko nga, walang makakapag-satisfy sa ating buhay. Kayamanan, pera, ano pa ba? Bahay, sasakyan, lahat ng yan. Hindi yan makakapag-satisfy. Meron pa rin vacuum sa iyong kaisipan na lahat ng bagay parang may kulang. At ang kayang magpapuno ng kulang na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus na. Amen. That's true. Amen. Siya lang ang kaya makapagpapapuno. At kapag napuno yung hinahanap ng iyong kaisipan, nagkakaroon ka ng satisfaction. Amen. Nawawala ka ng interes sa mga bagay-bagay sa tungtong ito. Dahil ang nagpapapuno sa iyong kaisipan na kaya mapapuno walang iba kundi ang Panginoon, ang siyang nagkukos kung bakit tayo nagiging masaya kahit walang pera, kahit puno-puno tayo ng problema, hindi tayo natatakot. Amen. Ilang araw akong
may sakit. Simula Friday, Sabado, ng gabi, hindi ako makatayo. Gusto ko nang i-text si pastor. Kaya naalala ko po yung condition niya, baka hindi pa kaya. Biyak ako kay Lord. Sabi ko, ayaw ko magpadala sa hospital. Kasi talaga masakit. Sinasabi ko, sarili ko, na, ay, sorry po. Saka, sinasabi ko po sa sarili ko, prayer ko lang naman to, na Lord, kung kukunin mo na ako ng walang nangyayari sa akin. Ayaw ko magpadala sa hospital kasi alam ko naman wala kami. Problema pa yung asawa ko. Lalapit pa sa kumali kanino. Baka masermonan pa siya ng asawa ko. Masermonan pa yung asawa ko, yung mga tama sa buhay. Natayo ko ng gano'n. Kung kukunin mo na ako ng ganito. Ayaw kong dumaan doon. Sabi ko. Tapos, yun na. Gabi, nanginginig ko ako kasi masakit talaga. Kaya sabi ko, Lord, bukas sabi na, please, have mercy on me. Tulungan mo. Alam yung word na nilagay ng Diyos sa puso ko? Alam niyo yung word? Eto. Nakita niyo yung word na yan? Amen. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagagaling ka ng iyong Panginoon. Bakit ako nakatayo ngayon, malakas, nakaligo, ng maayos? Dahil pinagaling ako ng Diyos. Amen. Pinagaling ako ng Diyos. Ito, kung para kay Jesus yan, ibigay na ako para kay Jesus. Hallelujah! Akala ko, hindi na ako makakatayo. Pinoproblema ko na yung trabaho, pinoproblema ko na ito, pinoproblema ko na ito. Kasi ano ko, talagang masakit. Sabi dito, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Magaling ka na. Amen. Woo! Kinabukasan, parang normal. Wala, maayos, nakaligo ng malamig na tubig. Akala ko maglalagay ako ng mainit na tubig. Nakaligo ng malamig na tubig. Normal, nakakatayo, nakakapagsalita. Malakas, bumalik sa normal. Praise God. Amen? Amen. Siya lang ang kayang magpagaling sa iyo. Yes. Kung pinapagaling tayo ng Panginoon physically, kaya kang pagalingin ng Panginoon emotionally. 12 years kang bitbit yung sakit na yan. Ikaw, ilang taon mo bang bitbit yung sakit na yan? Sakit ng hinanakit, sakit ng hindi pagpapatawad, sakit ng puro-puro ng gamit sa iyong kalooban. Ilang taon na bitbit mo yan? Ang kaya magpagaling lamang sa sulutan mong puso, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Pangalawa, take my yoke. Sabi ng Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamato. Take my yoke. Pag sinabing yoke, ito po yung nakaganyan, yung binubuhat. Na ibig mo sabihin, hindi para pahirapan ka. Kundi ang ibig mo sabihin ito, the yoke of Christ refers to His governance. Allow God to control your lives. Ibig sabihin, yung yoke na yan, hayaan mo ang Panginoon ang mag-control sa buhay mo. Amen ba yun? Amen. Huwag mo hayaan na kontrolin ng iyong emosyon ang buhay mo. Huwag mo hayaan na kontrolin ka ng galit na buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumontrol na buhay mo. Amen. Amen? Amen. Si Adam and Eve, imbis na sa Diyos nila makontrol ang kanilang mga buhay, kay Satanas nila
pinokontrol ang kanilang buhay. Nandyan ba kayo? Dahil dahil pinakinggan nila ang sinasabi ni Satanas, at sinunod nila yung sinasabi ni Satanas, kaya yung buhay pumasok yung salitang sumpa. Nandiyan ba kayo? Ano yung sumpa? Sumpa ng kamatayan, sumpa ng sakit karamdaman, sumpa ng kahirapan. That is curse. Pinakinggan nila yun. Kaya hanggang sa panahon natin ito, nagdurusa tayo dahil doon sa dahil pinakontrol nila yung kanilang buhay sa demonyo, sa diablo. Kaya huwag mo hayaang kontrolin ka ng emosyon mo, ng galit mo, o kung sino man, huwag mong hayaang kontrolin ka. Hayaan mong kontrolin ka ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang lulukob sa iyo. Kapag kinokontrol ka ng boss mo, kaya sabi ko, ayoko yung nasasakal ako. Kapag hindi ko na natatagalan talagang nasasakal ako, iniiwan ko talaga. Ayoko yung nasasakal. Ayoko yung kinokontrol. Pinalaya na nga tayo ng Panginoon eh. Ako kontrol pa tayo. May mga tao nagpapakontrol sa kanilang boss. Kahit hindi na tama yung kanilang pinagagawa, gagawa mo pa rin. Nakokontrol ka. Kaya yung dati kong trabaho, ayan, alam ni Mike yun. Dati kong trabaho, talagang mahirap. May mga bagay na hindi mo dapat gawin, gagawin mo. Kasi pag natrabaho, nakokontrol ka. Nakokontrol ka ng mga bagay-bagay na dapat ipakontrol natin, ipag-gobyerno natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Ipakontrol natin yung ating sarili. Lord, not my will, but let your will be done. Tulungan mo ako na malampasan ko, ma-overcome ko ang emosyon na aking nararamdaman. Hinsagan ang akin, hindi ko to kaya. Pero sa tulong ng iyong biyaya, malalampasan ko ito. Amen. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, Santiago 4:7, kaya nga, pasakot kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, lalayuan niya kayo. Bakit? Nakita niyo mo dyan, pasakot kayo sa Diyos. Kasi sa ganang atin, hindi natin kaya ang diablo. Sa ganang natin, hindi natin kayang talunin yung galit, yung emosyon na meron sa atin. Hindi natin kaya yan. Bagkus lalo sa magtitrigger sa loob. Kaya kung bakit sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na pasakot kayo sa Diyos. Bakit? Kasi makakayanan natin yan, malalabanan natin ang diablo dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Alam natin ang Diyos ang makikipaglaban sa laban natin. May mga kasabihan, the battle is not yours, belongs to God. Kaya nga kapag nakakaranas ka ng ganung bagay, Lord, ipinapasubmit ko ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ang mga bagay na to. Ang sabi dyan, labanan ninyo ang diablo. The word labanan, sa salitang labanan, means resist. Resist. Word na labanan. Ang salita niyan, resist. Pag sinabing resist, no? Hindi naman yan, oy, nagkakakailangan, nagkakailangan. Hindi ganun. Meron tinatawag na power struggle. Nakuha po ninyo, nagtatalo yung emosyon. Kaya bilang mga nanampalataya, sabi ng Bible, I have given you the power and the authority to trample the snakes and scorpions and all the power of the enemy. Nothing will harm you. I have given you the power. Kaya nga lalabanan mo siya. Lord, hindi ko tinatanggap ito. Alisin mo to sa aking buhay. Ikaw na naghahari sa aking buhay. Labanan mo siyang alisin.
Resist the devil. Dahil kinakalaban mo siya, pinopors mo siya, pinopos mo siya, ginagamitan mo siya ng lakas na hindi mo na siya papayagang pamanatili sa buhay mo. Sabi ng Bible, lalayuan na. Amen? Amen. Ako po'y naniniwala. Marami ng binago ang Diyos. Marami ng binago. Kung i-relate ko yung aking buhay in the past, nasalamin ko sa aking sarili, marami nang nabago. Sa pamilya ko, sa asawa ko, merong nabago. Praise Napakabuti ng Panginoon. Amen. Praise God. Nakakita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko. May ginagawa ang Diyos. A simple silent of prayer, may ginagawa ang Diyos. Amen. Kaya wag mong isuko yung pamilya mo sa kakapanalangin. Maaari mo, ngayon, hindi pa. Pero malay mo bukas, nandyan na. Amen. Maaari bukas, sakit ang ulo yung anak mo, sakit ang ulo kung sino man yan. Malay mo bukas na lang butin yun. Amen. Nakita ko mabuti ang Diyos. At least, iiwan man lang nitong ito. Masaya kang iiwan dahil alam mo ang Panginoon ay gumalaw sa loob ng iyong tahanan. Amen. Amen. Ipapatawad mo, nagiging emosyonal ako dahil ninanamnam mo yung kabutihan ng Panginoon. God is a God of restoration. Amen. For every broken relationship, siya ang mamamagitan para yung sirang relasyon. Siya ang magbubukod nito. Siya ang bubukod nito. Amen. Okay. Panghuli na po, matatapos na ako. Learn from me. Mag-aaral kayo sa akin. Una, para magkaroon tayo ng kagalingan emosyonal, lumapit tayo kay Jesus. Pangalawa, take my yoke, ibig sabihin, ipakontrol natin ang ating buhay kay Jesus. Pangatlo, learn from me. Mag-aaral tayo sa Kanya. Dahil meron tayong matututunan mula sa Kanyang salita, mula sa Kanyang buhay, meron tayong matututunan. Amen. Sabi ng Matthew 11:28 o 29, letter B, pasanin niyo ang aking pamabok at matuto kayo sa akin. Sabi ng Bible, si Jesus ay nagbigay ng kompletong halimbawa patungkol sa buhay dito sa lupa na dapat pulutin. Ano yung halimbawa na pwede natin pulutin sa ating Panginoon? Ano daw yun? Pagpapatawad. Gusto niyo ba ma-restore o mag-heal yung sugat? Amen. Gusto niyo po ba yan? Amen. Amen. Isang susi to heal the broken wounds. Forgiveness. No. Hindi mo maintindihan itong pagpapatawad na ito hanggang hindi mo ito na-realize. Hanggang hindi mo ito nararanasan. Madaling sabihin pero ang hirap gawin. Yes, yes. Mahirap. Ang hirap. Ikukwento ko po sa inyo, ang babasay ko lang ito. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Ito yung mga panahon na nakabayumbay ng Panginoong Jesus at the cross. Nakabayumbay at the cross. Ang ating Panginoong Jesus, nung siya nabubuhay dito sa lupa, wala siyang ginawang hindi tama. Wala siyang ginawang masama. Kundi ang ginawa niya, magpagaling, ayusin ang buhay ng mga tao, ng ipangaral na salita ng Diyos, walang masama. Pero itong mga tao, na kanyang kinalinga, na kanyang pinagaling, na kanyang nirestore, no? Sila pa yung mga tao na betray kay Jesus. Amen. Amen. Sila ba yung mga taong nalugat sa damdamin ng ating Panginoong Jesus? Sino ba ang nagbenta sa ating Panginoon? Kilala niyo? Sino? Judas Iscariot.
Binenta ang ating Panginoong Yesus. Kung hindi po ako nagkakamali, correct po ninyo ako 3 pirasong pila during that time. Ibinenta ang Panginoong Yesus sa kanyang mga kaaway. Anong sakit? Kasama mo for 3 years. For discipling. Matulog. Uminit. Umaraw. Kung saan ka mapumunta, kasama mo siya. Eh yan, itong taong pinag-manawin sa'yo. Siya pa yung taong magre-reject sa'yo, magre-betray sa'yo. Anong sakit meron mo? Pangalawa, sino po ba yung tumanggi kay Jesus? Naalala niyo? Nasabi nung sinabi ni Peter na ganito, Lord, walang sino ang pwede makakakuha sa inyo. Walang pwede kukuha sa inyo. Over my dead body. Ano sabi ng Panginoong Jesus? 3 beses mo ang itatakuha. Sino ito yun? Peter. Peter reject Jesus. Hindi ko kilala yan. May mga kaibigan ka, hindi sa nakala mo kayo. Pero nung kaibigan na, hindi mo kaibigan. Nasaan sila? Nung panahon ikay dapang-dapa, nasaan sila? Experience si Jesus wakwak ang kanilang namin. Eto pa, lahat ng mga tao kanyang pinagaling, nandoon sa Golgotha. Lahat ng yon, sumisigaw, tumuturo, crucify Him! Crucify Him! Bawat salita na binibitawan sa ating Panginoong Yesus, sumusugat sa kanyang langkapin. Anong sakit? Ngayon, sabihin niyo na po sa akin kung hindi masakit. Kaya, isang salita na kanyang binitawan at pa-cross sa kabila ng mga sakit na naranasan niya, natuto siyang magpatawad. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap magpatawad. Dahil, kung ikaw mismo, sabi ng Panginoon kasi, sabi ng Panginoon, magpatawad kayo upang kayo patawarin. Kung hindi kayo patatawarin, hindi kayo mapapatawad, hindi kayo patatawarin ng Ama. Tama ba yun? Tama ba yun? Totoo, lagi ko sinasabi na mahirap magpatawad as kayo naman. Dahil puno-puno tayo ng ilusyon eh. Puno-puno tayo ng galit. Ako po, personal, ako po ay napuno ng galit. During that time, sa aking tatay, kasi talaga, masasabi kong, ewan ko, salamat na lang sa Panginoon na born again ako. Pinuhulot ako ng Panginoon. Binuuli ako ng Panginoon. Kung hindi sa Panginoon, ewan ko anong buhay meron ako. Sira ang buhay ko. Dahil yung sa kaisipan ko, ng pananakit, ng sama ng loob ko. Sabi ko nga, nung namatay yung nanay ko, mas gusto ko bang nauna yung mamatay yung tatay ko rather dun sa nanay ko. Dahil sobrang sama ng pakiramdam ko during that time. Alam mo, lahat po lang yun, napawi lahat ng galit, lahat ng hihinagit, lahat ng sama ng loob. Nung ang tatay ko nagsisimula ng mawala yung kanyang kaisipan. Mawawala na yung kanyang kapangunawa, hindi na alam ang nangyayari. Imbis na galit, napalitan ito ng pagmamalasakit, napalitan ito ng pagmamahal. Kaya, alam mo yung feeling, sa huling buhay na meron sa kanya, at least, yung book na yon, yung aklat na yon, na meron ako sa puso,
sinarado ng Panginoon. Amen. Na bago siya umalis, nagkaroon ng promotion. Amen. 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 Nandun, nagkasakit, pinapakain, pinalilikuan, inaayos ang lahat. Dahil lahat pala ng pinapawin ng Panginoon. Kaya mahirap sa tulong at biyaya ng Panginoon. Magkakaroon lamang tayo ng kagalingan kapag natuto tayo magpatawad. Sabi ng Bible, dito na ako magtatapos. The only key for restoring the wounded soul, ano daw po? Forgiveness. Is forgiveness. Kapatid, patulong tayo sa Diyos. Kung meron ka mang hinanakit kanina man, tulungan tayo ng Panginoon na patawarin sila. Maaaring hindi nga lang ngayon, sa tamang panahon, mare-restore. Basta mahalaga, ikaw ay willing, handa sa panahon ngayon na ikaw ay willing. Amen ba yun? Amen. Kung sa tingin mo sa oras na ito, din mo yung sulat na yan, kapatid, this is the time for you to heal. It is the time for you to restore kung ano man yung meron ka sa puso mo ngayon. Huwag mong hayaan na kainin ka, lamunin ka ng galit na hindi pagpapatawad. Bagos umalimot sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon na siyang pumupukaw na latapuri ang kasalanan. Love conquers everything. Love conquers sin. Amen. Tayo. Sige po, tayo. Kung sa tingin mo sa oras na ito, meron kang nararamdaman, hayaan mo, buksan mo yung puso sa Diyos. Buksan mo yung puso, i-allow mo kamay ng Diyos na tukunin yan, pura bagasya. Uri ka bababababa, katarasisya ka bababa. Tukunin yan ng Diyos. Masakit! Pero i-allow mo kamay ng Diyos na tukunin yan sa iyong puso. Father God, in the name above every name, in the name of Jesus, sino man po, Panginoon, na naghahangad, nakagaling at emosyonal, I pray, let your healing touch manifest. Let your healing touch. Allow the Holy Spirit manifest in your life. Kung ano man ang mga bagay na yun, simulan mo. Sabihin mo, Lord, pinapatawad ko sila nito. Lord, pinapatawad ko mga tao na nakit sa akin. Lord, pinapatawad ko mga bagay na to. Just say the word. Tulungan ka ng banal na Espiritu ng Diyos na ma-release ang pagpapatawad sa mga taong ganito. Oh, Ramash. Yes, allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. Sige lang po. Sige lang po. Kung kailangan mo umiyak para gumaan ang kalooban mo, sige lang. Sige lang. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving.
bagay na meron sa iyo. Allow the Holy Spirit na dukutin ng Diyos sa mga bagay na meron sa iyo. Isuko mo, isurrender mo sa Diyos. Shiri ba 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 ba. Bibi ba 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 sa ba. Yes. Kaya mong ipadukot yan. Ipadukot mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Diyos. Oh God. In the name of Jesus, Lord God, in Jesus' name, may mga bagay na may nakatarak sa iyong puso, nakabaon. Sa sobrang lalim na ito, nahihirapan ka. Hayaan mo, itong nakatarak sa iyong puso ay pulutin ng Panginoon at tuluyang sarahan ng Panginoon ang nakabaon na kunyan na ito sa iyong buhay. In the name of Jesus, I pray. In Jesus' name, inaalis ng Panginoon ngayon yung nakatarak na kunyal sa iyong puso. Yung kawalan mo ng pagtitiwala. Yung kawalan mo ng pagtitiwala. Yung mga sakit na narinig mo mula sa mga taong malalapit sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Release, Lord, your healing. Release, Lord, your healing. Release the spirit of overcomer. Release the spirit of restoration. Release, Lord God, the spirit of forgiveness. Release, Lord, in the name above every name. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa mga kabataan ito, Panginoon, hakada masyatselele mo po, I bind any form of rebellion sa kanilang mga puso. In Jesus' name, sa kanilang murang kaisipan, ikaw, Satanas, hindi kita pinapayagang maghari sa kanilang mga buhay. Tinatanggalan kita ng karapatan na kumilos sa kanilang mga buhay. Ikaw, na espiritu ng pagre-rebelda sa magulang, alis sa kanilang mga buhay. Hindi kita pinapayagang manatili sa kanilang mga buhay. Sa mga oras na ito, inuutusan ko mga anghel ng Diyos na bantayan ang bawat kaluluwang ito, mga kaluluwang ito, Panginoon, na kung saan, O Diyos, na hindi sila pagsamantalahan ng gawa ng demonyo, ng sistema ng mundo, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, walang isa man sa lugar na ito na maiiwan sa panahon ng rapture. Lahat sila, Panginoon, ay tatatakan mo sila ng iyong Espiritu. Kaya sa mga oras na ito, inuutusan ko ang mga anghel ng Diyos, pabantayan ang bawat tahanan ng mga taong narito at dinideklara ko ang iyong kaharian na ay maghari sa kanilang tahanan. I declare the kingdom of God reign in the hearts of your people. I declare the kingdom of God reign for every families in the
restored. We are totally delivered. In the name of Jesus, we are more than victorious now, Lord God. Lord, salamat po sa umaga ito. Ngayon pa lamang, kiniklaim na namin, Lord God, ang tagumpay na binigay mo sa amin. Receive all the glory, all